Sa mundo ng sasakyan, ang salitang luxury ay hindi lamang tungkol sa ganda ng disenyo. Ito'y kumakatawan sa pinakamataas na antas ng comfort, teknolohiya at mas kumpletong gamit. Taon-taon iba't ibang brand ang nagpapakilala ng mga modelo na hindi lamang powerful ang mga makina, kundi pati na rin sa presyo. Kaya naman sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin ang top 5 luxury at hypercar sa buong mundo sa taong ito. Mga sasakyang hindi basta-bastang makikita sa loob ng kalsada, kundi sa mga eksklusibong koleksyon ng pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa mundo. Alamin natin kung bakit sila itinuturing na pinaka-elegante, pinakamahal at pinakakakaiba sa lahat ng sasakyan. Kasama ng kabuuang presyo ng mga ito ay alamin natin. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 5, ang Bentley Continental GT. Ang Continental GT ay isang luxury at powerful na sasakyan na ginawa para sa mga taong may mataas na pamantayan sa buhay. Yung naghahangad ng perpektong balanse sa pagitan ng kagandahan, bilis at comfort. Hindi lamang ito simbolo ng yaman, kundi isa rin itong libangan, pananabik sa paglalakbay at pagmamahal sa bawat detalye ng sasakyan. Ilan sa mga dahilan kung bakit napakamahal nito at mapabilang sa top 10 luxury car sa buong mundo. Una, dahil sa karamihan sa mga detalye at bahagi nito ay gawa mismo ng kamay ng tao at hindi makina. At ang ilang bahagi ng materyales na ginamit dito ay mga pure leather handmade craft seat cover kasamang matitibay na kahoy at dekalidad na mga metals para mabuo ang mga bahagi nito at may customized options pa para sa bawat unit. Pangalawa, ang makina kasi nito ay gumagawa ng magandang performance at gumagamit rin ng hybrid powertrain at nakakapag-produce ng lampas sa 750 horsepower na maximum output at may grand touring performance pero eco advance. At umaabot ang bilis nito sa 330 km per hour. Plug-in hybrid din itong sasakyan at umaabot lang sa mahigit 2 oras bago ma-full charge ang 620 watts na baterya nito. At pangatlo, nilagyan rin kasi ito ng mga high-tech na safety and security features. Gumagamit itong Bentley Continental GT ng high-end driver assist, night vision at ng remote control para sa parking system. Meron din itong application ecosystem na kung saan pwede mong i-connect ang mahalagang controls nito sa iyong cellphone. Pang-apat, mataas kasi ang reputasyon ng Bentley Motors brand na kilala na ng maraming bansa at mahigit sa 100 years old na ring namamayagpag ang kumpanya sa paggawa ng mga dekalidad at matitibay na sasakyan sa buong mundo. Nakadalasang ginagamit ng mga royalty, celebrities at ng ilang mga ultra-wealthy clients. At parang barya lang ang gumastos ng kulang-kulang sa $400,000 bago makabili nito. At panglima kung bakit napakamahal talaga nito, napakataas din kasi ng maintenance cost nito. Kailangan ng regular repairs, special parts at ng insurance dahil ang Bentley Continental GT ay hindi lang binili mo para magkaroon ka ng isang mamahaling sasakyan. Ito rin ay pamumuhunan sa isang investment dahil katagalan umataas din ang value nito na parang lupa. So magkano nga ba ang kabuuang presyo nito sa kasalukuyan? Ang presyo nito ay nagre-range sa estimated price mula sa $330,000 hanggang sa $400,000 na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot mula sa 18 million hanggang sa 22,400,000 pesos sa bansa. Number 4, ang Ferrari Spider. Ang modelong ito ay hindi lamang isang supercar. Ito ay isang maasang sasakyan na ginawa para sa mga taong may matinding paghanga sa bilis, pagganap at kagandahan ng disenyo. Ito ay para sa mga individual na hindi lamang naghahanap ng transportasyon, kundi ng isang karanasang makakapagpabago ng emosyon. Ang ingay ng andar ng makina nito na V12 engine ay parang musika sa tenga ng tunay na car enthusiast. At kilala rin ang modelong ito sa tawag na 12 cylindry na nagpapakita ng malinis at agresibong forma sa panlabas. Meron itong mahabang hood, muscular na body at active rear spoiler na ginawang mas maganda ang aerodynamics at nagdaragdag ng downforce sa high speed. Ang interior cabin nito ay nakakonsept sa dual cockpit architecture na kung saan magkahiwalay ang module ng driver at passenger na simbolo ng luxury at focus sa driver. Magamit ito ng malaki at matibay na makina na 6.5 liter F140 V12 na nakakabit sa isang 8-speed dual clutch gearbox DCT transmission pero naka rear wheel drive. Ang apat na dahilan kung bakit napakamahal nito. Una,
rare at exclusive. Bibihira lamang at kakaunti ang produksyon nito at ginawa pa sa bansang Italy. Exclusive na inilabas lamang ito nung pinagdiwang ang makasaysayang B12 Engineering high-end craftsmanship, at hindi mo rin ito basta-basta mabibili kahit may kakayahan kang makabili nito, dahil kadalasang ibinibenta lamang ito ng brand sa matatagal at loyal na kliyente ng Ferrari at maging sa mga kilalang personalidad. Pangalawa kung bakit mahal ito, tradisyonal na malakas ang makina, isa sa huling road legal natural aspirated V12 na may kabuang 9,500 revolution per minute ang inilagay dito, at sobrang lakas ng performance. Kaya nitong tumakbo sa bilis na 340 km per hour. Pangatlo, high-end, premium at makabagong materyales ang ginagamit sa mga sasakyang tulad ng Ferrari 12-cylinder o Spider. Ang components ng mga spare parts nito ay talagang dekalidad at hindi basta-basta, na nagbibigay ng karagdagang value, comfort at magandang performance. Tulad na lang ng high-end audio sound system nito, sustainable alcantara, adaptive aerodynamics, naka 4-wheel steering at meron pa itong brake-by-wire at advanced safety features na 8.0 stability control system. At panghuli kung bakit napakamahal ng Ferrari Spider ay dahil sa reputasyon ng brand nito na mahigit 75 years nang mamayagpag sa paggawa ng mga iconic na sasakyan sa buong mundo. Ang Ferrari ay may malalim na ugat sa Formula Racing na siyang pinagmulan ng kanilang advanced engineering at performance DNA. Ang bawat disenyo, makina at tunog ng Ferrari ay sumasailalim sa kasaysayan ng tagumpay at pagkakakilanlan ng Italianong brand manufacturer, na para sa marami, ang Ferrari brand ay hindi lamang transportasyon kundi pangarap, simbolo ng tagumpay at personal rewards. Kaya naman itong Ferrari Spider o Ferrari 12 Cylindri ay nagkakahalaga mula 26 million hanggang sa 28,560,000 pesos. Number 3, ang Aston Martin Vanquish na 3rd generation. Malakas at sopistikado ang aura ng Vanquish. Ang buong body nito ay gawa sa aerospace grade carbon fiber at 25% na mas magaang kaysa sa DBS. Meron itong ductile spoiler at aggressive rear diffuser na may quad exhaust tips. Mukha itong modernong predatory shark na may malaki at matipuno pero elegante ang front end. Maluwag ang cabin nito, sapat para sa dalawang sakay. Ilagyan nito ng dalawang modernong digital display na 10.3-inch central gauge cluster. At ang 5 dahilan kung bakit napakamahal ng sasakyan na ito. Una, premium craftsmanship at materyales ang ginamit dito. Ang bawat panel nito ay gumagamit ng advanced carbon fiber at ang interior cabin ay gawa sa pinakamaganda at environment conscious na leather. Ang pangalawa sa dahilan kung bakit napakamahal nito ay ang makina nito at performance ay talagang malakas. Gumagamit kasi itong Aston Martin Vanquish ng modernong B12 engine na may mas mataas na output kumpara sa Ferrari 12 Cylindri. Ang makina nito ay kayang mag-produce ng maximum output na 824 horsepower at 1,000 Nm ng torque. Kaya ang bilis nito ay umaabot sa 345 km per hour. Ang pangatlo sa dahilan kung bakit mahal din ito ay limitado lang kasi ang produksyon nito. 1,000 unit lang bawat taon ang inilalabas, kaya rare at collectible. Pang-apat, ang Aston Martin brand ay mataas ang reputasyon. Isa sa mga dahilan kung bakit tinitingala ang brand na ito dahil sa itinatag ito mula pa noong 1913 sa England. May mahigit 100 years na rin itong namamayagpag sa merkado sa paggawa ng mga sasakyang may mahuhusay na performance engineering at craftsmanship. Isa sa mga dahilan kung bakit kinilala rin ang brand na to dahil sa James Bond factor. Simula pa noong pelikulang Goldfinger noong 1964, naging iconic na partner na ng James Bond ang Aston Martin. Naging simbolo ito ng karakter ni James Bond na power, style, intelligence at mystery. At panglima sa dahilan kung bakit napakamahal nito ay ang cutting-edge technology. High-end materials, specs and features ang ikinabit dito, gaya na lamang ng infotainment system nito, multimedia at functionality. Meron din itong mga advanced safety sense gaya ng adaptive system at napakahusay na performance at mga security features. Kaya kung susumamuin, ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot sa estimated price mula sa 44 million hanggang sa 55 million pesos. Number 2, ang Koenigsegg Jesko Absolute ay ginawa bilang panghuling obra ng bilis at engineering. Isang sasakyang may iisang misyon, maging pinakamabilis na kotse sa kasaysayan.
habang nagbibigay ng purong karanasan sa pagmamaneho, katangi-tanging disenyo at walang kapantay na teknolohiya. 5 sa dahilan kung bakit napakamahal nitong Jesko Absolute. Una ay limitado lang ang produksyon nito at 125 units lang ang ginawa sa buong mundo. Gawa ito sa matinding pagsisikap ng mga tao at hindi sa mismong makina sa Ängelholm, Sweden. Pangalawa, gumagamit ito ng napakalakas na makina na 5 liters twin turbo V8 engine na may flat plane crank na kayang maglabas ng 1,600 horsepower at 1,000 Newton meter na ipinares pa sa napakagaang nito na timbang. Pangatlo, premium at moderno rin ang mga technology sa specs and features na ginamit dito. Mula sa exterior hanggang sa interior ay gumagamit na dekalidad na features. Pang-apat, ang performance at records nito. Nakapagtala ng pinakamabilis na takbo sa kasaysayan itong Koenigsegg Jesko na umabot sa mahigit 400 km per hour ang pinakamabilis na nagawa nito. At panghuli kung bakit napakamahal nito ay dahil din sa brand reputation at sa personalization. At magkano nga ba ang presyo nitong Koenigsegg Jesko Absolute? Ito ay nagkakahalaga ng $3 million o kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 168 million pesos. Number 1 ang Bugatti Chiron. Ay isang super sport. Ginawa ito hindi lang isang sasakyan, kundi isang testament na hangganan ng automotive engineering at luxury. Mula sa breathtaking design powerhouse, W16 engine, cutting-edge technology, premium materials at high-level safety system. Lahat ng ito ay pinagsama upang makalikha ng pinaka-prestiyosong hypercar sa mundo. Ang Bugatti Chiron ay kilala sa iconic na long-tail design, inspirasyon ng record-setting Chiron Super Sport 300 Plus na may mas mahabang rear para sa maximum aerodynamic stability sa high speed. Ginawa rin ito mula sa exposed carbon fiber. Ito ay magaan ngunit sobrang rigid at pinapagana ng makina na 8-liter quad turbocharged W16 na kayang mag-produce ng 1,578 horsepower at 1,600 Nm ng torque. 5 sa mga dahilan kung bakit napakamahal nito. Una, extreme engineering. Gumagamit ng W16 engine, advanced materials, magandang aerodynamics at precision craftsmanship. Pangalawa, napakalimitado lang din ng units na nilabas nito. Nasa 300 plus units lang sa buong mundo. Pangatlo, syempre, ang reputasyon ng brand na Bugatti. Pag sinabing Bugatti, inilalarawan kasi ng brand na to ang performance, innovation at hypercar prestige. Pang-apat, ang pagiging collectible value nito. Pag nagkaroon ka nito, ay para ka na rin nagkaroon ng isang mahalagang kayamanan. Kahit lumipas ang panahon ay nananatili pa rin ang halaga nito at mas nagiging mas mahal pa sa paglipas ng panahon. Panglima, ang world record performance nito na walang kapantay dahil itong Bugatti Chiron ay umabot na sa pinakamabilis na takbo na 490 km per hour. Well, magkano nga ba ang kabuuang presyo nito? Ito ay may estimated price mula sa 3 to 5 million US dollar na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay nagkakahalaga mula sa 168 million hanggang sa 280 million pesos. Kung nagustuhan yung topic natin ngayon, baka pwedeng paklik ng like button, pa-comment na rin ng iyong opinion sa baba pagkatapos ng video nito. Bago tayo magtapos ay halina't silipin mo muna ang isa pang bagong luxury car ng Mercedes-Benz brand na inilabas kamakailan lang. Unang ipinakita sa Shanghai Motor Show noong Abril 2025, itong bagong van na tinatawag na Vision V ay nakabase sa bagong van electric architecture o Van EA, isang plataformang disenyo para sa mga dekuryenteng van ng hinaharap. Sa unang sulya pa lamang, hindi may kakaila ang presensyang dala ng Mercedes-Benz Vision V na ito. Isang sasakyang dekuryente, ngunit may disenyo na napaka-futuristic at may kalakihan din ang sukat. Meron itong haba na 5.5 meter at lapad na 2.1 meter. Ang taas nito ay nasa 1.89 meter at may magandang korte sa buong body figure na nagpapakita ng magandang aerodynamic para sa mas mabilis na performance. Pagdating sa harap, kapansin-pansin din ang buong lapad ng grille nito na may halos 200 LED light elements. Highlighted din ang matingkad at nakatayong benchmark logo ng brand, nagpapaganda palalo sa presensya nito. Pagdating naman sa mga pintuan nito,
Kapag papalapit ng pasahero ay automatic itong nagbubukas. Ang design nito ay parang portal style doors na automatic kong bumubukas na parang pakpak sa harap at sliding door naman sa bawat gilid sa likod. May retractable stepboard din ito na may ilaw na nagbibigay na kaagad sa mga pasahero ng napaka-eleganteng presensya dito. Kung iisipin, halos nakapagtataka na lang kung bakit ganito ang disenyo ng hugis nito. Well, may purpose din kasi yan mga kaibigan. Ang katawan nitong bagong Vision V, ginawa raw para labanan ang hangin. Mas maganda ang aerodynamic at tahimik na nagbibigay din ng mas magandang performance at mas efficient. Pagdating sa loob, makikita ang 4 na executive style reclining seats nito na nakabalot ng purong puting napa leather. Meron itong malalawak na legroom, footrest at touch operated reclining system na automatikong nag-a-adjust depende sa iyong pangangailangan. Well, high-tech din ang mga salamin at windshield nitong sasakyan dahil naka-electrochromic partition glass na ito na kung saan mula sa malinaw ay biglang nagiging tinted sa isang pindot lang ng buton na nagbibigay ng privacy at nagbibigay ring proteksyon sa mga sikat ng araw. Sa bandang likod, merong bumababa na isang malaking screen na may sukat na 65-inch 4K ultra-wide screen para maging multimedia entertainment ng mga pasahero sa likod. Sinusuportahan din ito ng 7 projector units na parang ang dating sa loob ng mga pasahero ay nagiging personal na sinehan itong modelo. Ang maganda pa dito ay napakaganda ng sound system nito dahil meron itong 42 na peraso na speaker surround sound system. Ang bawat tunog ay parang live mula sa paborito mong pelikula hanggang sa karaoke session on the go. Meron itong 6 na mood function na pagpipilian ng bawat mga pasahero nito sa loob. Depende kung anong gusto mong gawin o style nito na mas mag-i-entertain sa'yo habang nakasakay ka sa modelong ito. Kaya na lamang ng entertainment na kung saan pwede kang manood ng mga pelikula. Meron din itong tinatawag na relax mood na pwede ka namang makapag-relax ng mas maganda ng parang nasa loob lang ng hotel sa pamamagitan ng features nito. Meron din itong tinatawag na gaming mood na pwede ka ring maglaro ng mga paborito mong games sa loob ng van na ito. At meron din itong tinatawag na work mood na kung saan pwede kang magtrabaho ng tahimik, komportable at creative. Pang-5 ay meron itong shopping mood at pang-6 naman ang discovery mood. Bawat mood nito ay makikita mo ang pagbabago sa pamamagitan ng pagbabago rin ng ilaw, musika at display. Maging ang posisyon ng upuan ay nagbabago rin na nakadepende sa mood na pipiliin mo. Marami kang makikitang nakakalat na ambient lighting sa loob nito. Ang mga ilaw sa kisame, gilid at sahig ay programmable. Gumagalaw ayon sa iyong pangangailangan at emosyon na kinakailangan. Kahit hindi para sa pasahero ang harapang bahagi ng van na ito, nilagyan pa rin naman ito ng magagandang features gaya ng super screen triple display dash, AI interface at real-time navigation. May isang digital cockpit na konektado sa lahat ng aspeto nitong sasakyan. Narito na ang lahat ng control maging sa kung paano ito paganahin at patakbuhin. At speaking sa pagpapagana mga kaibigan, ang van na ito ay nilagyan ng features na tinatawag na semi-autonomous driving na kung saan may kasalukuyang level 2 autonomous features ito na may kasamang adaptive cruise control, lane keeping assist para sa mga safety features nito. Kaya rin daw nitong van mag-level up sa pagiging hands-free driving gamit ang mga makabagong features nito na kung saan pwede mo nang iwan o paandarin nang walang nagmamaneho. Mainam din ito lalo na kung pupunta ka sa lugar na walang masyadong mga gasoline station dahil rechargeable lang itong modelo. Kaya pa rin itong tumakbo sa napakalayong kilometro sa full charge na baterya nito na umaabot ng hanggang sa 500 plus kilometro na layo. Kayang umikot ng buong Maynila ng 4 o 5 beses bago tuluyang malobat. Itong electric van ng Mercedes ay madali ring ma-full charge sa pamamagitan ng 22 kW AC charging at mataas na kapasidad para sa fast DC charging ay kaya na nitong mag-full charge mula sa 45 minutes hanggang sa 1 hour na pagcha-charge. Hindi rin masyadong kumukuha ng electric consumption ang mga features nito sa interior maging ang mga multimedia function nito dahil meron itong solar roof panels na kung saan nagbibigay ng karagdagang enerhiya para magkaroon ng sapat na pagkukunan ng elektrisidad itong bagong sasakyan. Tumutulong din ito upang makapag-regenerate o mag-recharge ang auxiliary system nito. Bukod pa dyan, ang beneficiary nito sa sasakyan ay mas nagiging eco-friendly at energy top-up habang nakapark sa araw.
Ibig sabihin, kahit nakapark lang ito at hindi naka-charge, pag hindi mo ginagamit ay kusa na rin itong nag-iipon ng enerhiya, lalo na kapag nabibilad sa araw. Bukod pa dyan, ay ligtas na rin daw gamitin itong modelo dahil nababalutan ito ng napakarami at advanced na mga safety and security features. Itong bagong Mercedes Vision V ay nilagyan ng pinakabagong ADAS system mula sa Mercedes-Benz. Kabilang na nga dito ang adaptive cruise control na kaya mag-adjust sa bilis ng sasakyan na tumutulad sa bilis ng sasakyan na nasa unahan. Nilagyan din ito ng lane keeping assist na otomatikong nagwawasto sa manibela kung malilihis na sa linya itong sasakyan. Nagkasama rin itong blind spot monitoring na may visual at audio warning signals kung may mga biglang nag-o-overtake sa gilid mo. Meron din itong forward collision warning na may automatic emergency braking na kung saan kung bigla na lang hihinto ang sasakyan sa harap ay mag-a-apply din ito ng automatic braking. O kaya naman kung may biglang tatawid na pedestrian ay hindi rin ito kaagad na mababangga dahil sa automatic braking at emergency braking na ikinabit dito. At gamit ang makabagong features na AI o Artificial Intelligence Based Safety Responses ay kaya nang matutunan ng sasakyang imaneho ang sarili nito nang walang nagpipiloto. Tumutulong din ito upang masense kung wala nang kakayahan o kapasidad ang driver magmaneho pa, yung tipong inaantok na, lasing o kaya naman inaatake na sa puso. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng 360-degree camera system. Sa tulong nito ay makikita mo na ang lahat mula sa mga sasakyang nasa tabi hanggang sa mga bagay na maaaring hindi abot ng mata mo, lalo na sa likuran habang nagpapaatras. May kasama na rin itong emergency assist at auto stop na kapag hindi na tumutugon ang driver, dulot man ng pagkahimatay o pagkatulog, na automatikong titigil ang sasakyan sa ligtas na lugar gamit ang emergency assist nito. Pagdating naman sa security features, nilagyan ito ng biometric access. Isang ligtas at siguradong paraan upang hindi basta-bastang mapasok ng kahit na sino man, lalo na kung hindi ka naka-registered o hindi ikaw ang may-ari nitong sasakyan. Nare-recognize kasi nito ang facial at fingerprints ng may-ari nito, na kapag hindi ka authorized na pumasok dito ay hindi gagana ang lahat ng sistema nito o hindi mo ito mabubuksan. Meron din itong tinatawag na encrypted digital keys na kung saan pwede mo nang paandarin ang makina nito sa pamamagitan lang ng iyong mobile phone. Pwede mong makontrol ang ilan sa mga features nito gaya ng aircon system, multimedia at marami pang iba gamit lamang ang cellphone mo. At panguli sa mga security features nito ang pagkakaroon ng anti-theft system na konektado sa Central Mercedes Security Monitoring. Yung tipong mag-a-alarm na lang kapag may nakasagi o gumalaw nito sa labas ng bahay. Meron itong battery safety system na may multi-layer protection laban sa sobrang init at overcharging o di naman kaya sa mga physical damage na kung saan kapag matukoy nito na may abnormalidad sa baterya ay otomatiko itong titigil sa pag-andar kasama ng mga sistema upang maiwasan ang pagkasunog at pagsabog nito. May real-time monitoring at remote vehicle access din ito sa pamamagitan ng Mercedes Me app na ibibigay sa iyo ng dealer kapag bumili ka nito. Ay maaari mong i-track o i-unlock at i-lock ang sasakyan kahit na napakalayo mo dito. Maaari mo rin itong matrace kung saan man ito dadalhin nang humiram sa'yo, na perpekto rin kung sakaling mawala ito sa'yo. Well, sa kasalukuyan, itong modelo ay hindi pa opisyal na inilalabas sa merkado pero ipinasilip na rin sa ilang mga auto show. Kung pag-uusapan ang magiging presyo nito kung sakaling narito ito sa Pilipinas, ang estimated price nito ay maglalaro mula sa 6 million hanggang sa 14 million pesos sa Philippine price. Well, yan ay masyadong mahal talaga, lalo na sa mga ordinaryong tao. At kung tutusin, bihira naman talaga ang makaka-afford ng ganitong klaseng modelo. Ngunit, isa na rin ito sa pahiwatig na karamihan sa mga lalabas pang bagong mga sasakyan ay maaari na ring itulad sa bagong modelong ito na Mercedes-Benz Vision B. Kung nagustuhan yung topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang inyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video nito. Bago tayo magtapos, nais unang pasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatakili kanagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys.